Niwang sanhi ng disgrasya ang mga iligal na paputok tuwing sinasalubong ang bagong taon. Kaya naman ang mga ahensya ng gobyerno, panay paalala sa publiko na huwag na itong tangkilikin. Balita hatid ni Cedric Castillo. Iisa ang paboritong hating gabi ng maraming Pilipino, ang pagpapalit ng taon. Pagsapit ng alas 12, pare-pareho na yan ang drill. Sindi, takbo, takip, tenga. Kasunod niyan ang tunog namang sumasalubong sa bagong taon ng mga doktor. Malalakas na aray ng mga pasyenteng naputukan. Ang mga ganitong tagpo kadalasang nagsisimula sa pagbili ng mga ipinagbabawal at delikadong paputok. Sa palengke ng Asinggan, Pangasinan, halimbawa, nakumpiska ang mga paputok na kadalasang dumadali sa mga bata tulad ng pikulo at ilang uri ng malalakas na libintador. Yung mga nakumpiskit natin, yun po yung mga illegal na hindi naisali sa mga dapat na pwedeng ibenta. May ilan namang iba ang diskarte. Para hindi na raw sila bumili ng paputok, gagamit na lang ng PVC pipes o lata, mag-spray ng acetone, magsisindi, tapos meron ng boga. Pero bawal pa rin ito dahil ang boga pwedeng makalason, makabulag at maging sanhi pa ng sunog. Panglima nga ito sa sanhi ng firecracker-related injury noong nakaraang taon. Of course, ang pinakatakunan natin is pwedeng ikamatay. Second is yung ma-amputate. Third is yung mga eye injuries. And then of course, yung iba is mga injuries sa mga extremities. Hindi naman sumusuko sa pagpapaalala ang Bureau of Fire Protection at Philippine National Police. Full force din ang Department of Health sa kampanya kontra paputok. Ang ating naitala last year, 1,018 na injury because of the fireworks. And we hope that we will be able to lessen that this year, if not at all, mag-zero. Patuloy ang pagsuyod nila sa mga palengke sakaling may maispatang nagbebenta ng mga iligal na pampaingay. Sige rin sila sa pamimigay ng mga pulyetos at pagkalat ng posters na ang mensahe, mahalaga ang buhay, iwasan ang paputok. Cedric Castillo, GMA News.